Welcome back mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo po kalimutang i-like, comment, or share. Paki-subscribe na rin po at paki-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing mga video kagaya nito. Salamat po at enjoy watching! At yun na nga, sa dive na to quick dive lang tayo. Kuha lang tayo ng pang ulam para sa hapunan. At mahirap kumain ng walang ulam eh. Ayun na nga, sa di kalayuan may nagtanaw na ako, isang tree valley o talakitok. Good holding shot. Okay na, goods na pang ulam. Yeah. Shoutout nga pala sa mga kasama ko na sa Puraw. Lalong lalo na kanila Kuya Toto, kay Ate Incheck, kay Kuya Bunny, kay Ate Uche, kay Vince, at sa kasama nila sa Baklad, kay Kuya Tata, kay Kuya Regine, at kay Miming. Shoutout din pala kay Dundun o Gio J Mandawi. Shoutout sa'yo. Ngayon, patabi na tayo. May ulam na tayo eh. At habang hinihila ko nga yung tali niyan eh, sumigaw si Ate Uche, bilhin niya na lang daw yung isda ko kasi wala daw sila ulam. Alright. Kaya yun, nag-decide ako na mamana nung gabi. Nakapamana nga naman pala ako nung gabi na yun, kaya lang hindi na ako nag-video. Malabo na yung flashlight ko, hindi na maganda kuha sa camera nun. Hindi na lang daw ni Ate Uche. Yan, siya magpili oh. Bulaga. Okay, morning dive tayo. Mamana na naman at mag-ipon ng isda para may pang benta pag umuwi tayo sa bayan. Kaya nga lang binili na rin dito pa lang sa isla. Binili dahil may ginanap na KK Assembly ang aming SK official. Marami kasi kakain, maraming bisita na dumalo sa kanyang KK Assembly. Shoutout nga pala sa aming SK chairman Jang. Isang coral trout or suno ang nakaharap sa atin. Kaya lang nung titirahin ko na, biglang umiwas, hindi tuloy natira, sayang.
Another pagsisid na naman. At nag-set ako ng ambush para mag-abang sa kung anong isda ang lalapit. At yun, may lumapit nga, isang oriental sweet lips o lipti. At nung tinira ko na at titirahin ko na, ito ang mga nangyari. Hindi tinamaan, ano ba yan? Unang sablay sa araw na ito. May dumaang mga kawan ng rabbit fish o samaral. Kaya lang nag-iisip ako kung titira ako o hindi. Medyo maliit pa kasi. Ang hirap tanggalin kasi sa bala. Baka matinik pa ako. Na double kill pa. Dalawa sa isang tira at muntikan pang sumabit at hindi matanggal. Mabuti na lang gumalaw sila para lang kusang matanggal sa pagkakasabit. Isang oriental sweet lips na naman ang lumapit o lipti, at iyon, tinamaan sa bandang itaas ng kanyang ulo. Sobrang taas ng patama, kaya yun, nakawala.
Another dive na naman. At isang surahan naman ng aking naispatan. Tirahin natin. Subukan natin kung makukuha. Secure na ang surahan. Dagdag na sa ating ipunin. Yun lang, baloktot na naman ang bala ko. Ako lang kasi ang gumawa nito. Murahin lang na stainless tong nagawa ko. Kada tira, kahit maliit ang isda, baloktot. Bahala sa pamamana. Sayang ang oras. At dito sa pag-drop ko, may nakita kagad ako isang coral trout o suno. Ayun, oh. Hindi ko muna siya agad pinapansin. Baka meron pa akong ibang makita na pwede maging target o matira. Pero wala naman, kaya siya na lang titirahin ko. Basid-basid muna sandali. At ang ganda ng pagkakatama. Stone shot. Hindi na nakapalag. Sa pag-drop ko na ito o pag-dive ko na to, sa di kalayuan may naaninag akong isang medyo malaking isda. Sa tingin ko ay Maori snapper o Maori sea perch o kanlay kung tawagin. At umakyat na muna ako para mag-relax, recover, para makasisid uli at kung sakali makapana tayo, makadali tayo ng isang kanlay. Yun na nga, medyo lumapit ako doon sa malaking bato kung saan sila na nakatira o doon sila naglulungga. Makita ko nga ang kanlay, maraming kanlay, may lipti at may mga samaral. Hindi ako nag-attempt na tumira ng samaral kasi ang target ko ay yung kanlay. Baka mabulabog lang yung kanlay kapag tumira ako ng samaral. Kaya relax na lang muna dyan yung mga samaral. Saka na yan, kanlay muna tayo.
malapit na sana isang kanlay. Kaya lang nagulat. Kaya hindi ako nakatira. At medyo parang mailap. Ayan na nga yung mga samaral oh. Ang dami nila dyan. Pwede na ako maka double kill sa isang tira. Kaso hindi ako tumira dahil baka nga mabulabog yung kanlay. Kaya ahon na lang muna. At yun na nga, nakatira na tayo ng kanlay. Kaso nga lang hindi ko na i-open agad yung camera sa ilalim. Dito na lang sa taas ko na alalang hindi pala naka-open ng camera. Dito tuloy nakita kung anong nangyari bago ko siya natira. Another drop, another pagsisid naman o pag-ambush. Tago na lang ako muna dito sa bato kasi nandyan lang sila sa paligid. Pabalik-balik lang yan sila. Andyan pa rin yung kanlay, lipti, samaral. At meron pang mga agat kaya lang hindi halos lumalapit. Hindi lang makita sa video dahil ang labo ng tubig. Hindi rin ganun kaganda yung camera ko para ma-enhance yung kuha sa ilalim ng tubig o sa ilalim ng dagat. At yun, sa pool na ang kanlay. At ito ang pangalawang kanlay sa araw na ito. Mukhang nabulabog ng mga kanlay, pati ang lipti. Wala na ako nakaaninag man lang, kahit yung maliliit na kanlay wala na rin. Hindi ko kasi napuruhan yung pangalawang kanlay. Sobra ang palag, kaya yun nabulabog siguro. Nagtago na sa bato, nagtago na sa kanang mga butas. Balikan na lang natin ito sa mga susunod na araw. At nalobat na nga yung camera ko. Hindi ko na nakunan pa yung dalawang isda na nahuli ko pa, yung naidagdag ko. Dalawang lipti, isang oriental sweet lips at isang harlequin sweet lips at isang yellowtail unicorn. Kaya nung naka-uwi na ako, umakyat muna ako dun sa bahay. Nagpalit ng battery para makapag picture muna. Sayang naman ang moment na to. Next day, ayun, meron na silang activity yung ginagawa ang ating mga kapulisan, ang mga kabataan at ang mga SK officials. Shoutout niya pala sa ating kapulisan dito sa bayan ng Rojas, ang magigiting nating kapulisan. Shoutout sa inyo mga sir, mga ma'am.
At yun, may nakita akong isang eagle ray. Makipaglaro muna tayo. Sabayan natin ang kanyang paglangoy. At may pa kaway-kaway pa. Parang artista. Isang tribali o isang talakitok ang target ko sana dito, kaso ang ilap, sinubukan ko pang habulin kaya lang hindi tinamaan. Binalikan ko na nga ang spot kung saan maraming kanlay, kaso yung mga gat o mangrove snapper kagad ang lumapit, kaya siya agad ang una kong natira. Dito isang Spanish flag snapper o manilanon, kaso hindi na naman tinamaan. Ang kagandahan dito sa spot ko dito sa Purao, hindi bababa sa 5 pirasong pawikan ang aking nasasalubong o nakikita habang ako'y lumalangoy at namamana. Another sablay na tira na naman para sa isang sweet lips o Harlequin sweet lips. Ihaw time na. Ayan pala yung huli ko kahapon na Harlequin sweet lips, at ito yung ngayong araw na mangrove snapper o mangagat. Ihaw time dahil may mukbang or budol fight na activity ang ating KK Dot. You know, parang hindi na magkasya yung kanlay sa ating ihawan sa sobrang laki. Ang taba pa naman ito. Hanggang dito na po ang ating video. Salamat sa panonood.